Ito na ba ang full immersion na online game? Hindi ko talaga inisip. Umabot na pala sa ganito ang teknolohiya ng online game. Sa forum, ang talento ng iba ay sobrang bilis. O sobrang lakas. Pero itong talento ko ay sobrang kakaiba. Hindi lang walang class. Wala pang attribute bonus. Hindi talaga tatagal sa isang tama. Bahala na, mangungulekta lang naman ako at magbubuhat ng ladrilyo. Rating, hindi tatagal sa isang tama. O ay, hindi ba si Hong Chen Xiao ito? Nasa hustong gulang ka na. Bakit ka pa nagmumukhang petiks lang? Kapitan, gusto kong tumanggap ng quest. Kamakailan sa mga bukirin sa labas ng nayon. Biglang dumami ang mga mutated na wild rabbit. Matutulungan mo ba akong pumatay ng 10 wild rabbit? Ayaw mo bang tanggapin, gusto mo bang magsiksika na lang dito para komportable? Grabe, saan ba may wild rabbit dito? Puro tao ba ang kabundukan? Tumaas ang attribute na ito. Ito na ba ang growth talent? Kapag pumatay ng isang mutated wild rabbit, tataas ang agility. Kung gayon, pag pumatay ng 10, panandang pandagdag isa agility lang. Ang potential na ito ay mas malakas kaysa sa karaniwang talent. Mas ikinagulat ko pa ay, tumaas din ang accuracy ng growth talent. Hidden attribute pala ito. Kung kahit low level na kalaban ay pwedeng magbigay ng attribute, paano pa kaya ang high level na kalaban? Kung sino ang gustong magmina, bahala siya. Mga biik, nandito na si Lolo. Kapag pumatay ka ng level 15 na wild boar, makakakuha ka ng 25 XP. Naka-activate ang growth talent. Bahagyang tumaas ang lakas. Bahagyang tumaas ang pangangatawan. Ang lakas at pangangatawan ay parehong tumaas ng 0. Naintindihan ko na. Magkakaugnay ang taas at baba ng growth attribute at ang level ng target. Sa bawat isang level na mas mataas kaysa sa sarili mo, madadagdagan ng 0.1 ang growth value. May growth bonus pa kapag mas mataas na level ang pinapatay. Kahit fighter na full tank build. Sa ngayon, hanggang 700 lang. Ako na isang archer. Mas mataas pa ang AC kaysa sa fighter. Talagang astig ang growth talent. Ito. Ang range ko ay 30 metro. Doble ng ibang attacker. Ito ba ang hidden effect na dala ng strength attribute? Tunay nga, 30 metro lang ang collision distance nito. At ang range ko ay 30 metro. Basta mapanatili ko lang ang layo na 25 metro nang hindi nagkakagalit, ayos na. Grabe. Player 3025 ng bagong nayon, Hong Chen Xiao. Nag-solo kill siya ng level 15 na silver boss na Fangtooth Demon Boar King at nakuha ang first kill. Ang kanyang mga dakilang gawa ay mananatili sa kasaysayan. 2 pirasong silver gear, isang weapon, isang armor, isang maitim na token, at 2 skill book. Ang drop rate na ito, grabe. Itong body protection na stone skin skill. Parang pwede ko itong aralin. Dapat bumalik na ako para linisin ang bag ko. 20 gold, kakabili ko lang ng gaming equipment. Ubus na ako, instant noodles na lang ang kinakain ko. Kung hindi pa ako kikita ng kaunti,
Malapit na akong palayasin ng landlord. 20 gold, grabe, walang mali ba dito? Silver gear. Ano ba ito? May silver gear na agad pagbukas ng server. Rank skill. Sa newbie village, pwede pang mag-drop ng rank skill. Kailan pa naging ganito kabait ang official drop rate? Ano raw, 20 gold. 20 gold, ano raw na 20 gold? 20 gold, nababaliw ka na ba sa kahirapan? Sayang, ano ang sayang? Sa husay mo, ang gawang kahoy na ito ay hindi bagay sa iyo. May iba-ibang banal na sandata ako dito. Gusto mo bang bilhin, Ginoo? Akala ko hidden quest ito. Hindi ko inakalang nagtitinda lang pala ang taong ito. Sa totoo lang, hindi dahil kulang ang galing ko sa pag-forge. Ang mahalaga, wala akong magandang materials. Kung kaya mong makuha ang mga pangil sa Suguang Plains, hari ng demon na baboy, makuha ang mga litid at pangil nito. Baka matulungan kitang gumawa ng isang magandang equipment, at bibigyan pa kita ng dagdag na regalo. Na-activate ang gantimpala sa laban ng hidden quest. Maliit na bagay lang. Itong dakilang mandirigma, talagang minamaliit kita. Patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Wala namang problema, pakigawa na lang ng equipment para sa akin. Salamat sa pagtangkilik mo. 5 gold coins na nga, bakit kailangan ko pang magbayad para lang magpagawa ng equipment sa inyo? Hindi naman libre ang paggawa ng equipment para sa iyo. Maliit lang ang negosyo namin. May gastos din. Kung ganoon, ibalik mo na lang sa akin ang materials. Paumanhin, ayon sa setting ng system, hindi pwedeng ibalik ang quest items. Ikaw, ha? Ha ha ha. Bayani, tingnan mo kung kaya mong magtagal. May 50 attack power ito. Halos double kumpara sa Split Earth Sword. May 20% knockback effect din. At sa sobrang layo ng range ko pa, pwede kong hindi palapitin ang kalaban. At isa pa, pwede pa itong i-upgrade. Paano naman ang dagdag na regalong sinabi mo? Sabi ko ba yon? Huwag kang bumawi sa pinangako mo. Abiso ng system. Naatake ka nila Chahua at ng grupo niya. May 180 segundo ka para magtanggol ng maayos. Paano mangyayari iyon? Espadang bumubukas ng langit mandirigma. Sampal sa mukha mago. Para sa katarungan kabalyero. Mahimalang pagpapagaling pari. Kamao at Tadyak Brawler. Paliparin ang espadachin mamamana. Kumpleto na ang 7 miyembro ng team. Mukhang nakasalubong sila ng mga holdaper. Bilisan ninyo, huwag siyang makatakbo. Patay agad. Protektahan mo ako. Grabe, nakahack na ba ito? Sa iyo siya nakaaim, maniniwala ka ba? Tinamaan ako ng isang palaso. Agad akong naiwan na halos ubos ang di. Isa akong Holy Knight. Kailangang i-report siya. Malapit nang sumailalim ang server sa routine maintenance. At bubuksan ang teleport function. Pakilog off ang mga player sa safe area. Natapos na ang quest, mag-log off na. Ay, Kadiri. Sino ka at bakit bigla ka na lang pumapasok sa bahay ko? Bahay mo ba ito? Apartment na inuupahan ko ito. Apartment na inuupahan mo. Huwag kang nagbibiro, 3 taon na akong nakatira dito.
Wang Li, 2 buwan ka nang hindi nagbabayad ng renta. Hindi na kita hihintayin. May nahanap na akong susunod na upa. Sa pinakamasama, hati kayo sa renta. Kalahati lang ng renta ang sisingilin ko sa iyo. Ganun lang. Nakahanap na ang landlord na ito ng susunod na upa. Ako si Lina, ikaw. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Wang Li. Hindi rin sinabi sa amin ng landlord. Talakayan sa hula sa pinagmulan ni Hong Chen Xiao, ang bagong Diyos 12.324.22.225. Buwisit. Kagalang-galang naman dirigma. Nandito ka ba para magpalit ng class? Tama, pakipili ang iyong class branch na mamamana. Bigo ang paglipat ng class. Mukhang hindi bagay sa inyo ang pagiging Divine Archer. May dala kang di maipaliwanag na lakas. Wala akong dala. Isang token lang ang nasa bag ko. Baka dahil dito. Ito ay transfer token para sa heavy armor fighter. Sa kasamaang palad, espiritu lang ako at hindi kita mabibigyan ng blessing. Dapat mong hanapin si Artay ng lahing taetan. Bata, ano bang kailangan mo sa akin? Transfer quest, kailangan mong umasa sa sarili mo. Totoo nga ang token. Pero may ganyang lakas ka ba? Ang summon spirit ko ay hindi maikukumpara sa mga mahinang spirit na iyon. Kung gusto mong sumapi sa aking hanay, dapat makapasa ka sa trial ko. Ay, ganito pala kahirap. May transfer token ka na nga. Kailangan mo pa rin gumawa ng quest. Halika. Hindi ba si Lorlink ang target ng quest ko? Tulong. Sige, sigaw lang. Mas malakas ang sigaw mo, mas na-excite ako. Anong klaseng linya yan? Ito. Patay na. 2 skill lang tapos natumba agad ang level 20 elite monster. Yuko ka. Mga hamak na tao. Naglakas loob kayong patayin ang mga tauhan ko. Gusto mo bang mamatay o ayaw mo nang mabuhay? So ito talaga ang level 25 boss. Hindi ba mage siya? Ay, hindi pa siya patay. 50%. Buti na lang mabilis akong nakakareact. 50% nag-stone skin na. 50% kung hindi. 50% siguradong mamamatay. Talaga nga, ito ang malungkot na parte ng isang human-type monster. Mahina sa kick at hitbox. Ang lakas na halos 150 na. Paano makakalaban ang isang mage-type human boss niyan? Salamat, ang tawag sa akin ay namumulaklak na rosas. Ito ang kaibigan ko, si namumulaklak na rosas. Kabataan at namumukadkad na dalaga. Kami ay mula sa Long Spear at Rose Workshop. Oh,
Ang player na si Hong Chen Xiao ang solo na pumatay dito. Level 25 Silver Boss, Goblin Lord. Ah, Hong Chen Xiao. Ikaw si Hong Chen Xiao. Ikaw yung archer sa forum na nakapitong kill sa isang shot. Kuya, may guild ka ba? Gusto mo bang sumama sa long spear at rose namin? Puro magaganda, oh. Pasensya na, sanay akong mag-isa. Kailangan ko pang kumita para makapag-asawa. Ang babae lang ang nakakaapekto sa bilis ng pagbitaw ko ng palaso. Paglalarawan ng item, isang makapangyarihang palamuti na hinaluan ng kapangyarihan ng kidlat. Paglalarawan ng item, hindi masama ang nakuha ko ngayon, isang Cebu. Nagpadala ng team invite. Nagpadala ng team invite. Mga bro, anong ingay nyo? Kapag may pera, matapang talaga akong magsalita. Hindi na nagtatanong ng presyo. Diretsong tinatanong kung ibinebenta. Silver gear lahat ito. At may lightning skill book pa nga. Naka-jackpot ba ako? Ang weapon necklace, 50 gi. Skill book, 50 gi. Natapos ang transaksyon sa auction house ng lungsod ng Green. Hong Chen Xiao. Ikaw yung basta na lang sumugod at bumangga. Tingnan mo ang card number. Ganito ba kadali? Hindi ka ba natatakot na bigla na lang akong mag-log off? Para sa isang eksperto na tulad mo. Isang maliit na halaga lang ito. Hindi ka naman dapat masyadong mapagmataas. Isang maliit na halaga lang ito. Kasuklam-suklam na kapitalista. Mali pala ang tingin ko sa'yo. Hindi ko inakalang makakabalik ka pa ng buhay. Salamat sa tulong mo. Wala ka pang ang tagapagmana. Paano ako mauuna? Player ako. Kahit mamatay, pwede pang mabuhay ulit. Ikaw, bata. Ang bunganga mo ang talas ah. Inaamin kong hanga ako sa iyo. Ito ang kapangyarihan ng class change. Naging successful ang class change. Nakuha mo ang heavy archer class. Hindi ko na matukoy kung mandirigma ba ako o archer. Ang heavy archer class na ito talagang parang war machine. Tapos na ang paggawa ng giant arrow. Attack positibo 2-0. Ayos, ayos. Wow. Ang bilis, level 15 na agad. Kuyugin siya, huwag siyang paalisin. Kuya Dunae, kapag sumulong ka pa, level 20 monster zone na. Hindi ka rin makakaligtas. Ibibigay mo na lang ang kagamitan mo. Ha, ikaw lang. May lakas ba ang guildmaster ninyo na makipag-usap sa akin ng ganyan? Madilim na pari. Ang madilim na pari ay talagang napakabihirang. At hindi pumapalya ang kahit isa sa mga skills niya. Bawat skill, sakto sa hula niya. 100% tama. Ang galing-galing niyang tao, naglalaro pa ng madilim na pari. Sayang talaga. Hehe, hulihin niyo ako kung kaya niyo. Yan na ba ang lakas ninyo? Gusto niyo pang hulihin si Toxic Lord? Huwag kang mayabang. Mahuhuli ka rin ng aming Fipping Guild balang araw. Maliit lang pala ang mundo ng Fipping Guild. Yung nagnakaw sa akin sa Newbie Village noon. Kasama rin pala ng guild na ito ang mga iyon. Hindi pwedeng hindi ako tumulong sa gulong ito. Sugurin siya, paubos na ang mana niya. May opening, tira na. Totoo ba yung video sa forum?
Hong Chen Xiao, top expert number 1. Ano ba talaga ang deal ng lalaking ito? Hindi natatakot si Hong Chen Xiao sa assassin. Kapag binugbog natin siya, hindi man lang bumababa ang gi niya. Kahit assassin, hindi niya kinatatakutan. Baka tapusin na muna natin ito. Kung pupunta tayo, para lang tayong ihahain sa kamatayan. Mag-iwan tayo ng kaunting XP. Ipadala ang paanyaya sa grupo. Ipadala. 100,000. Pwede pang pag-usapan ang presyo, usapan pa natin sa kaipadala. Buti na lang kapatid at tinulungan mo ako. Ninakawan din ako ng mga tao ng guild nila. Hindi ko lang sila matolerate. Kung kailangan mo ng tulong sa susunod, basta magsabi ka lang. Hindi ko alam kung may guild si Kuya Xiao. Mas maganda kung wala. Halika, sumali ka sa Tianlong Sect namin. Kulang kami sa Tianlong Sect ng talentong tulad mo. Hindi ba masyadong abala? Leslie, syempre hindi. Ang pagbuo namin ng guild, laro-laro lang. Bawat isa, kanya-kanyang laro. Kahit mag-level up, hiwa-hiwalay. Sige, susubukan ko munang sumali sa guild. Kay Fali Wubian. Ano nang ginagawa mo, Wubian? Paonyo, bilisan mo at bigyan mo ako ng permiso. Mangangalap ako ng tao. CJ, bro. Huwag niyo na akong istorbohin. Pumasok ka na sa guild. Slogan ng Tianlong Sect. Sa tabi ng mga bayani, may mga bayani rin. Sa likod ng mga magagaling, may mas magagaling pa. Ano bang kalat-kalat na slogan iyan? Baka napasok ako sa pugad ng mga magnanakaw. Click para mag-type ng malaking guild announcement. Click para mag-type ng guild chat message, tapos ipadala. Kasama rin ba ito sa Tianlong Sect? Hello, mga kaibigan. Lahat, lumabas kayo. Sino ang sumipa sa akin, maniwala ka o hindi, balang araw bigla na lang akong lilitaw sa likod mo. Anong ginagawa mo? Click para mag-type ng guild chat message at ipadala. Sabi ko na nga, nanliligaw ako kay ate, nanliligaw ako sa chicks. Sumunod ka sa likod ng isang dalaga. Ikaw ba iyon? Hoy, may bagong dating. Hong, ang taong ito ay isang top tier na pro. Hong Chen Xiao. Iyong sinasabing unang master. Hoy, 5 pana, 5 ang na-knockout. Pati mandirigma, kaya ring patulugin agad. Bakit hindi ako naniniwala? Kapatid, gusto mo bang hatawin siya para gumaan ang loob mo? Tara, alamin natin kung sino ang mas matibay. Kung gusto mo, pati buhay at kamatayan ayusin na rin. Ni hindi ito may nag-aasikaso. Hoy, bata lang yan. Hindi pwedeng masanay siyang hindi malaman kung gaano kapanganib ang mundo. Ito ang aming Tianlong Sect na leader. Anong klaseng leader na naman yan? Tawagin mo lang siyang gubian. Ang gu ay yung walang, at ang bian ay yung parang latigo. Ito ang mundong puno ng mga tulisan. Hindi nga siya mapapantayan bilang unang pro. Talagang hindi kayang itago ang talento. Ang pangalan niya hindi mapapahiya. Hoy, hindi pa ba tapos ang ingay ninyong mga yan? Hindi pa ba kayo titigil? Pag binugbog siya, pambubuli lang sa bata yan, ha? Pesting mataba, hindi mo ako minamaliit. Pesting bata, hindi mo alam ang laki ng langit at lupa. Dahil ganyan ka kaabang. Uncle na ang bahala sa iyo, tuturuan ka namin. Hahaha, isa palang lutang na gansa. Ikaw ang kapal ng mukha mo. Bakit ang taas ng depensa mo? May rule ba na bawal magtaas ng depensa ang attacker? Yung ilang pa na kanina, pinabayaan kita. Ngayon, huli ka na para umamin ng talo. Bullshit, bullshit, bullshit. Heh. Mga higit 20 metro yan, di ba? At least 30 metro, 30 metro. Anong klase ng Diyos na pagbaril yan? Kung hindi ko natamaan, ituring na lang nating tabla. Heh. Ang talo ay talo. Anong tabla? Kuya Xiao, hintay. Mula ngayon, hindi na ako matatalo sa iyo, hahaha. Tama ba?
Click para makapasok sa guild chat. Kuya Xiao, magkano? 10,000 na ang nailaan ko. Maglalabas ako ng 13,000. Hindi ka naman assassin. Bakit kailangan mo pa ng punyal, haha? Sige na, ibibigay ko na. Gawin na natin ang trade, hehehe. 13,000 lang. Hindi naman mahal ang presyong ito. Kapag malaki na ang kinikita ko, saka lang hindi mahal. Ang laki ng kinita, ha? Mukhang puro kapitalista ang grupong ito. Masaya akong makilala si Kuya Xiao ngayon. Gusto ba ninyong sumama at uminom ng isa? Ikaw ang magbabayad. Ang pagbayad, kanya-kanyang kakayahan yan. Umuwi na lang tayo. Sige, libre ko. Pero huwag ninyong a-order ang pinakamahal, narinig ninyo. Kung pinakamahal ang hindi pwede, yung pangalawa na lang ang a-order ko. Ayos, puro magagandang babae. Manyak. Kuya Xiao, ang sakto naman. Talagang sakto, Kuya Xiao. Makilala mo ang ilan sa kanila. Nandito ang iyong ninong. Kung may kailangan ka sa susunod, utusan mo lang kami. Magpakilala ka na. Hi, maganda. Ako si Falibubian. Kayo ba ang sektang Tianlong? Narinig na rin ng dalagang ito ang pangalan namin. Narinig na. Hahaha, sikat din kami. Mga fan namin itong grupong mga dalaga. Parang hindi mabuting tao itong kasama natin, ha? Kuya Hongchen, paano ka napasama sa kanila? Kasama ko sila. Ikaw rin ba ay sa sektang Tianlong? Hindi naman, di ba? Anong klase bang guild ito? Para magkaganyan silang lakas. Hindi sila masama. Talaga bang hindi sila masama? May quest ba kayo? Nasa quest kami ng Research Institute. Utos ito ng factory chief ng lungsod ng Green. Escortin ang mga military supply papunta sa frontline. Naghahanap kami ng mga taong tutulong. Oh, magkano? 50 gold coins. Hahaha. Hindi halata. Medyo may pera pala ang grupong mga dalagang ito. 60 tanggap namin. Kailangan naming pag-usapan ito ng boss namin. Darating siya agad. Qiangwei, ang mga ito ay mga tao sila ng sektang Tianlong. Gusto nilang tumulong sa amin sa paggawa ng quest. Mga master, nababalitaan ko rin. Sa ilalim ni Qiangwei Knight. Hahaha. Qiangwei Knight. Ikaw pala ang Qiangwei Knight na iyon. Ikinagagalak kitang makilala. Ang numero 1 master. Hongchen Xiao. Miyembro rin siya ng sektang Tianlong. Kami lang na mga ito. Ang isang takbo ng quest para tulungan kayo, 60 gold coins. Hindi naman sobra, di ba? Siyempre, hindi sobra. Sapat na ang pangalan lang ni Hongchen Xiao. Kung magsasalita ka pa, dagdagan mo na. Gusto kong makinig. 6 na tao. Bawat isa, mas hindi maayos kaysa sa nauna. Parang may dating din naman. Bukas. Sasama ako sa kakaibang team na ito. Sa unang beses na magkatabi kami sa laban. Hindi ba natutulog ang mga kakaibang nilalang na ito? Ikaw ang totoong kakaiba, yung sakto ang oras mag-login at mag-log out sa game. Isang bagsakan, 6 agad. Ano magagawa ko kung boss niya ang nagmungkahi? Kahit ano pa, kailangan pa ring maihatid. Hindi naman gaanong malaki ang diferensya ng isang sasakyan at 6 na sasakyan. Makakatipid pa sa balik-balikan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ibig sabihin yan, isang team ang sabay na tumanggap ng 6 na G-rank na quest. Nakatipid pa sa oras. Ang mga bandido sa bundok, 6 na beses ang nakukuha sa isang bagsakan. Oh, ganun ba? Ang galing ninyong lahat, kung ano man ang gusto ninyong gawin, bahala kayo. Hindi naman magbabayad kapag pumalya ang quest. Mag-ingat kayo, delikado rito. Kung ako ang bandido, dito talaga ako mag-aabang ng ambush. Hindi naman ganoon karami. Hindi man marami, pero hindi ba nakita ninyong may boss na may kasamang team? Hahaha, may panibagong kargamento na dumating sa pinto natin. Sige na, mga bata, lusob. Protektahan ang kargamento, kalokohan, atras.
Ah! Balikan natin sila at totalan natin. Ah! Astig. Tama nga, ang master talaga. Napakahigpit ng disiplina nila sa labanan. Perpekto ang pagkakabit ng skills. Talagang walang butas. Grabe. Kaya pala nagtipon ang Chanlong sect ng mga pasaway pero sobrang lakas na experts. Papayag ba silang siya ang maging sect leader? Ang tuso ng batang to. Aray. Maaga pa para magdiwang. Kayong mga nakakasukang mortal, pinatay niyo ang mga tauhan ko. Mamamatay kayong lahat ngayon. Weiwei, umiwas ka. Paano nangyari to? Huwag kang tumunganga, mag-fifth ka na. Arf, ulupong na to, mamatay ka. Umiwas ka. Aray. Ugh. Kuya Xiao, ikaw na ang pumigil sa kanya. Taasan na natin ang damage. Si Rasim ay malakas kasi strength type siyang boss. Napakataas ng hit detection niya. At ang akin, napakataas din. Kaya ko mismong putulin ng maayos ang atake ni Rasim. Aray. Ang player na si Hong Chen Xiao ay tatatak sa kasaysayan. Bakit nakatingin kayo sa akin? Tingnan niyo nga, ano ng drop. Naghihintay kami sa iyo. Kung hindi ka dadating, sino nang maglalakas loob na gumalaw? Umabot na tayo sa ganito, ha? Eh. Kung walang kumuha, akin na. Ito ang base token. Ang player na si Juhua Kanman Di Shang ay naglunsad ng masamang atake laban sa iyo. Haha, number 1 expert ka pa ha. So ganito lang pala kadaling patayin. Alaynan. Anong klaseng kalokohan to? Archer pala talaga siya. Hindi simple ang mga to. Sa kapwa-level players, isang iglap lang, patay agad. Mukhang hindi mas mahina ang gear at skills nila kaysa sa atin. Paano kaya nainis ang mga dalagang to sa ganitong klaseng expert? Kung lalaki at babae, malamang pag-ibig ang dahilan. Tama ang sinabi ni Kuya Xiao. Ilang tao lang ang kayang gumamit ng high-level skill na tulad ng snipe kill. Ang mga to siguradong galing sa top guild. At may alitan pa sa kanila ang top guild na yon. Dapat alam nyo na yan.
Ang mga taong pumatay sa atin sa Zonghing Tianxia. Nye. Ano nang ibig sabihin yan? Si Weiwei Knight ay isang babaeng player na gumagamit ng mail account. Hindi sinasadyang nakilala niya ang numero 1 babaeng master ng Zonghing Tianxia. Bawat hakbang, Lotus ang sumisibol. Tapos nagkaroon ang dalawa ng isang nakakaantig na kwento. Madalas na pinag-uusapan to sa online gaming circle. Kami agad ang sinisisi kapag may nawalang supplies. Sobra akong nakokonsensya. Ang kapal talaga ng mukha ni Fa Liubian. Kung nakokonsensya lang siya, malamang may binabalak na siyang ilako sa iba. Ano ka ba, Boss Fa Liubian? Sa huli, ako pa rin ang dapat sisihin. Personal na alitan ko lahat to. Hindi na mahalaga kung sino ang sisisihin. Itutuloy pa ba natin ang quest na to? Mahihirapan tayo kasi Zonghing Tianxia ang kalaban. Mukhang natatakot ka. Siyempre, kung ikaw ang nasa lugar ko, hindi ka rin matatakot. Bakit naman ako matatakot? Kasi hindi nyo kayang harapin. Ang paglalaro ay para maglabas ng stress. Ngayon, pati sa paglalaro, ang bigat bagay nyo pa rin. May saysay pa ba yan? Kung ganoon, ano ng simpleng solusyon mo? Kailangang ayusin din naman to sa huli. May paraan ako na isang bagsakan lang tapos na. Totoo, syempre. Pero alam mo rin na Zonghing Tianxia ang kalaban. Hindi madali ang isang tapos lahat na solusyon. Gets ko. Kailangan ba ng pera? Ayan, amoy scam na. Si Fa Liubian ang tipo na dapat laging sakto ang timing at kunin ang gusto ng target. Magpadala ng party invite para agad siyang magkaintindihan sa iyo. Mga 2,000 gold coins. Sisiguraduhin nating mapasunod ang Zonghing Tianxia. Hindi na mangangahas manggulo sa inyo habang buhay. Kakabukas lang ng server ng game. 500 yuan ang presyo ng gold. Isang piraso na 2,000 gold, edi 1,000,000 na agad. Kung kulang ang pera, hindi ba may bus token pa? May 20% kayo na shares. Kung tutulungan namin kayong ayusin ang Zonghing Tianxia, ang base token na ito ay sa amin na ng buo. Ay, si Fa Liubian pala. Mula pa sa simula, pinlano na niya ang token na ito. CJ, deal. Tingnan mo. Magdagdag ng kaibigan. Magpadala ng larawang mensahe at magdagdag ng kaibigan. Magdagdag ng kaibigan. Magpadala ng tawag at magdagdag ng kaibigan. Asahan na iyan. Sabi niya, basura raw kayo at hindi kayo kapantay makipagtalo sa kanya. Ay ngayon, ano ang gagawin? Sa Tianlong Sek, laging mauna ang formalidad bago ang dahas. Kung ayaw niyang makipag-usap, saka siya na ang lumapit sa atin. Gusto lang siguro ni Ubian na samantalahin ang pagkakataon. Tanga ba siya o ano? Parang personal bang hahabulin tayo ng mga nakakataas sa Zonghing Tianxia? Kailangan nating samantalahin na wala ang mga tao nila. At patumbahin ang mga nakakataas ng Zonghing Tianxia. Tama, patayin ang mga basurang iyan. Bukod sa nagpapataas ng FAE value, wala itong kahit anong saysay. Sa pag-ambush lang sa mga nakakataas ng Zonghing Tianxia. Sila talaga matatakot. Kung tama ang hula ko. Naglabas na si Zongheng Guoshang ng kill order laban sa atin. Ngayon, lahat ng players ng Zonghing Tianxia ay papunta na dito. Mga pro tayo. Mabilis tayong tumakbo. Yee, wag niyo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko kailangan tumakbo ng mas mabilis kaysa kanila. Kailangan ko lang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iyo. Kaya kong dumiretso na lang umatake palabas. Ano bang tawag dyan na arogante? Ito ang tunay na arogante. Sige na, tigilan na natin ang kalokohan. Hindi pwedeng banggaan ng direkta ang Zonghing Tianxia. Ang gagawin natin ay pasikatin sa kanila ang takot. At huwag nating hayaang makita nila ang anino natin. Ang matandang tuso ay minamanmanan ang kilos ng kalaban sa game. Mag-log off na ang iba. Tara! Magdagdag ng kaibigan. Bumalik sa lungsod. Ikaw, matandang tuso, magbantay ka sa lungsod. Zongheng Guoshang. Paglabas niya, a-report mo agad sa amin.
Ang tigas. Sino iyon? Ano ba to? Bakit bigla na lang akong namatay? Siya iyon, si Hong Chen Lixiao. Kuya Xiao. Handa na ba? Naghihintay na lang kami sa kanila. Ano to? Araw ba? Araw. May ganito palang araw. Tunay bang archer to? Sigurado bang hindi ito city ballista o kung ano-ano? Kalat, mabilis, kalat. Humanap ng takip, hindi ka kasya. Imposible yan. Hahaha, backstab lang yan, hahaha. I clearly gave him a backstab. Pero wala pang 100 niye ang nabawa sa kanya. How is it her? Ang liit talaga ng mundo. Mas nakakalito pa ay. Ang core player sa level na bubusyeng Lian. Na dapat sana ay kabilang sa high-income group. Bakit pa pupunta rito para mag-rent ng bahay? At kasama pa ang isang tulad ko. Na isang palamunin at walang trabaho. Magpadala ng pribadong mensahe at magdagdag ng kaibigan. Mag-add ng friend. Magpadala ng whisper, mag-add ng friend. Kung hindi ko ipaghihiganti ito, wala akong silbi bilang tao. Mag-ingat sa mga palaso. Ang sinasabi ko, laro lang ito. Multong asasin na bigla na lang sumusulpot at nawawala. Taktika na putok, lipat ng pwesto. At isa pa na laging nasa lugar na hindi mo nakikita. Isang top archer na kayang patayin ka sa isang palaso. Kung hindi talaga kaya, hayaan na lang. Ako rin ang pinagmulan ng gulong ito. Ayokong malugi ng husto ang lahat dahil dito. Boss, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, tama ang sabi nila ulian. May tatawagan ako mamaya. Faali mo ba yan? Tara, upo tayo sa tavern. Boss Wushuang. Mga master, ayos pa ba kayo? Ayos lang ba o hindi? Di alam mo na, nagtatanong ka pa. Pinakamahal, 5 bote. Balutin mo ang isang bote. Ito ang hakbang na namumukadkad ang lotus. Ito ang blood shadow shura. At may wind run na libo-libong li ang layo. Ako si Faligubian. Si Duke Singdunai ang nakinabang. Sino? Sandali, sandali. Boss Ubian tungkol dito. Ang pinagmulan nito ay dahil sa grupo ng mahabang sibat at mga rosas. Para sa isang grupo ng mga babae. Nag-away-away tayong magkakapatid. Kapag nalaman ng iba, pagtatawanan tayo, hindi ba? Bilang magkakapatid, hindi maganda iyan. Ang sakit sa kakampi ay ikatutuwa ng kaaway. Iyan ang pinakaayaw ko. Boss Ubian, gusto mo lang naman ng paliwanag, hindi ba? Magkano ang nawala sa inyo? Dagdagan na lang namin tapos na iyon, hindi ba? Maliit na bagay lang iyan. Yung puro labanan at patayan. Ayoko ng karahasan. Sa pagiging guild leader, kailangan ba talagang kapal ng mukha? Boss Wushuang, ang galante mo. Hindi rin naman gaanong kalaki ang lugi. Mga 2,000 gold lang. Minamaliit mo ba ang Zongheng Tianxia? Mas mabuti kung kalma ka muna. Alam mo ba kung bakit gumagapang kapag may laban?
Kasi ang nakatayo ang mas madaling gawing target. Boss Ubian. Sobra na yata ang 2,000 gold. Hindi pwedeng ganyan ang asa ng tao. Noong una kitang hininga ng paliwanag. Totoo, medyo sobra ang 2,000 gold. Pero hinaras ninyo kami ng kalahating araw. Napilitan kaming magtago at umiwas sa inyo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang trauma namin? Halos mamatay na ako sa takot. Naihina ako sa takot. Siyempre, sa presyong ito, siguradong hindi malulugi ang Zohing Tianxia. Kasi may isa pa akong hawak. Siguradong iyon ang gusto ninyo. Sa kaibigan ko lang ito ibebenta. Gusto namin. Pwede bang bigyan mo kami ng clue? Boss, maglagay ka pa ng isang mesa at dalhan kami ng 100 pinakamahal na alak. 2,000 gold lang iyan. Ang pagkakaibigan natin mas matibay pa sa ginto. Totoo, kailangan namin ang token na ito. 2,000 gold lang tapos gusto mo nang bilhin ang token. Nagpapantasya ka lang. Ang sinasabi ko ay ang presyo para maging kaibigan namin. Hindi ang presyo ng token. Magkano ang token? Kung gayon, token lang ang kukunin namin, pwede ba? Hindi pwede, hindi ako nakikipagkalakalan sa kalaban. Kung wala na talagang paraan, agawin na lang. Anong agaw-agaw, may nagbabantay sa labas? Mas mabilis ba ang kamay mo o ang palaso mo? Kung wala na talaga, magdagdag na lang ang 2,000 gold. Kung ganyan, tayo ang lalabas na tanga. Hindi ganyan ang pagtingin doon. Ituturing bang top masters ang grupong ito ng sektang Qianlong? Siyempre, pasok yan. 2,000 gold lang pero 1,000,000 na. 6 na top tier pro na mabibili mo sa 1,000,000. Maging magkaibigan na lang tayo. Hindi pa rin sulit yan. Ay, kapag sinabi mo yan, gumaan na loob namin. Ayos na deal, 10,000 at 2,000. Maliit na bagay, may isa pa akong hiling. Narinig ko na ang Rose Knights at ang Zohing Tianxia natin. Matagal na ang nakalipas, sobrang dami nang nangyari. Ang lumipas na, lumipas na. Bakit mo pa pipilitin bitawan? Tungkol lang naman dito. Maliit lang, maliit lang. Simula ngayon, hindi na natin hukayin pa. Esan. Ako ang nagplano ng lahat ng ito. Kukunin ko na ang kalahati, hindi sobra. Ang natira, bahala na kayong paghasyan. Kalokohan, bakit hindi mo na lang agawin? Hindi pwede yan ang kwenta. Dapat simulan natin ang bilang mula nang mapatay si Zongheng Wushuang. 3 beses siyang namatay total. 2 doon, ako ang pumatay. Ako ang kukuha ng 8,000. Yung natira, paano naman sa matandang magnanakaw? Itaas pa, itaas pa. Kung hindi, kukunin ko na ang 70%. Kayo na sa 10%. Kung may tatanggi, babarilin ko siya ng isang palaso. Kuya Love, Tito Love, Lolo Love. Hindi pwede yan, sir. Hahaha, sige na nga. Hindi na ako magbibiro sa inyo. Hati tayo ng pantay. Esan. Totoo nga, hindi bagay sa mga shot-in ang labas na mundo. Mas comfy pa rin talaga kapag nakahiga sa bahay. Wang bro, ilang cup noodles ba ang gusto mo ngayon? Hindi pwedeng puro instant noodles na lang si Wang bro, ah. Palit noodles na lang kaya. Ang itlog, mas may sustansya kaysa instant noodles, kahit papaano. Nako, gusto ko ng karne. At isda, at iba pa. Wang bro, anong nangyari sa iyo, ayos ka lang ba? Kumita lang ako ng kaunti, treat ko lang sa sarili ko. Saan ka pumunta? Siyempre, wala nang pagkain sa bahay. Pumunta ako para bumili ng groceries. Bilisan mo, tulungan mo akong bitbitin ito. Punong-puno ka na. Nakabili na ako ng gulay, saan ko ilalagay? Ako na nga ang bumili, bakit ka pa bibili? Kaya pala ang natural lang sa kanya na kainin ang sarili niyang gamit. Mukhang praktikal at totoong ang tao ito. Magluto ka na gutom na kami. Buwisit na lalaking yan. Bayani, hindi ka ba dapat mag-training at mag-adventure? May kailangan ka ba sa akin? Hindi ko alam kung kilala ito ng City Lord. Ito ang EC ng captain ng Night Guard team ko. Sabihin mo, saan mo nakuha ito? Ito ang bandidogang sa kabundukan ng Green. Ang AC na nakuha sa katawan ni Larisim, ang leader nila. Si Larisim pala iyon. Masama ang intensyon ng taong ito.
Pinalayas ko siya. Hindi ko inakalang naging bandido pala siya. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya ngayon. Mabuti nang napaslang ko na siya. Napakabuti, nagawa mo ang malaking ambag para sa Green City. Hindi ko alam kung anong klaseng reward ang gusto mo. Siyempre, pera ang gusto ko. Gusto ko ng maraming pera. Ang pera ay galing sa nagbabayad ng buwis. Hindi ko pwedeng basta ibigay iyon sa iyo ng palihim. Kung ganun, bigyan mo na lang ako ng isang set ng Divine Gear, di ako mapili. Wala talaga. Ang kapal mo pa na magpahiling sa akin. Hay, sige na nga. May 2 reward ako rito. Pumili ka na lang ng isa. Kung random ang gear, random din ba pati ang class requirement? Tama. Bakit pa pipili, kukunin ko ang guard badge? Kunin ang reward. Guard badge. Night Guard Captain. Nakatanggap ka ng gantimpala mula kay Count Henry. Maging Night Guard Captain ng lungsod ng Green. Kagalang-galang at mataas ang reputasyon. Sa loob ng sakop ng lungsod ng Green, hindi ka usigin ng mga city guard. Akala ko, niloloko lang ako. Pero isang iglap, naging Night Guard Captain ako ng lungsod ng Green. Naipadala ang party invite. Imbitasyon sa party para sa mga kaibigan. Naipadala ang party invite. May gusto bang sumama sa dungsyon? Sama niyo ako rin. Isama niyo na ako, tara na. Boss, aalis ka na lang ng ganito. Ano pa ba? Guide. Kung walang guide, diretso na sa raid. Ganyan ba mag-isip ang isang pro? Raid agad kahit hindi tumitingin sa guide. Broxiao, nakapaglaro ka na ba ng games? Ganyan ba ang pambabara mo? Sino bang hindi nakapaglaro ng games ngayon? Super Mario, Double Dragon. Ay grabe, ang alamat na top player. Baka gaming noob lang siya na Famicom lang ang nilaro. Uy, iba na ang online games ngayon kaysa Legend. Kapag hindi ka sumunod sa guide, mawiwip ka hanggang magduda ka sa buhay. CJ. Kumusta? Nahanap mo na ba ang guide? Wala. Hindi pa naka-unlock ang Summoning Stone. Hanggang ngayon, wala pang nakakapag-clear. Ang hina naman. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. May nasabi na naman akong mali. Dungeon Guide. Paraan din ito ng isang malaking guild para ipakita ang lakas nila. Ganyan sila kalupit sa progression. Para sa pinakamaagang paglabas ng guide at agawan ng first clear. Yung walang lamang titulo ng clearing guild. Pwede rin tayong mag-agawan ng una. Buwaiset, progression lang naman ito, di ba? Broxiao, sino ang minamaliit mo? Haha, wag nyo kaming maliitin. Progression, di progression. Ano bang big deal doon? Wag nyo akong hihilahin pababa. Ikaw ang humihila pababa. Ito ang Hong Huahui, ito ang Kangtong Zishang. Ha? Bakit kayo nandito para mag-progression? Progression. Kayo, nasaan ang supply team nyo? Ano ang supply team? Hindi pwedeng mali ang taong ito, di ba? Siya si Hong Chen Dixiao. Bakit wala si Bubusheng Lian? Kakamatay lang at bumalik. Papauwi na siya ngayon. Malapit na siya. Ipakikilala ko siya sa inyo. Bilisan nyo, tara na. Ako ang magbubukas ng pinto. Huwag kayong gagalaw. Kapag nagbukas ka ng pinto, siguradong mamamatay ka. Konektado ang pintong ito sa galit ng mga nakamount na lobo. Magtitriga nito ang agro ng lahat ng nakamount na lobo sa bakuran. Sa tingin ko, pwedeng subukan ni Lauzi. May dahilan ba doon? Thief si Lauzi, eksakto ang specialization niya. Pagbukas lang ng pinto, maaalerto na pati ang mga halimaw sa loob. Pwede mo rin palang ipaliwanag ng ganyan. Sa tingin ko, may punto pa rin ang sinabi ni Bronyu. Lauzi, subukan mo. Huwag, baka mamaya mag-whip ang buong party, ano na. Natakot ka ba para sa akin o natatakot ka sa white?
Mag-pull ng isang wave. Gold boss, nagbibiro ka ba? Hamak na nila lang. Ha, nakakapagsalita pa pala ang bagay na ito. Oh. Ang laki ng damage na ito. Ako ba talaga ang warrior? O ikaw ang warrior? Wag na ang dada, defense battle na lang. Walang future ang weapon build. Kapag natamaan ito ng spit, mukhang hindi ko kakayanin kahit ang depensa ko. Kasi special damage ang poison. Bale wala ang depensa. Kayo ang sa damage. Ako sa pagtank ng monster. Archer ang magtatank ng monster. Ngayon ko lang iyan narinig. Ang Archer ang class na may pinakamababang EE sa laro. Konting dikit lang, patay agad. Isang tama lang, ligwak. Parang nainsulto ako. Huwag kang magpakabida. Hindi mo kayang i-tank ang boss na ito. Mukhang may ibinigay ang game designer. Isang butas para makalusot ang players. Ha. Tapos ka na. Kagalang-galang naman dirigma. Ikaw ang tumalo sa Devour. Malaya na ba si Fenris ngayon? Sino po kayo? Ako si Baron Hyen. Dating may-ari ako ng Green Fortress. Brooke Xiao, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa lumalabas para kunin ang quest? Hindi mo ba nakikita ang quest? May dnis dito. Huwag mo akong takutin. Wala namang multo, di ba? Hindi ako nakikita ng iba, bayani. Dahil ikaw ang captain ng Night Guard ng Green City. Kaya sa buong saklaw ng Green City, nakikita ang kaluluwa ko. So may ganyan pala ang captain ng Night Guard. May maitutulong ba ako sa iyo? May cellar sa loob ng kastilyong ito. Doon nakatago ang kayamanan ko sa buong buhay. Matutulungan mo ba akong mabawi ang susi? Heto na nga ang kalagayan mo. May silbi pa ba ang pera? Kayamanan ko iyon buong buhay. Kahit patay na ako, gusto ko pa ring manatiling kasama ng kayamanan ko. Matutulungan kita, pwede. Ano ang kapalit ko? Ikaw ang captain ng Night Guard ng Green City. May kabutihang loob ka naman. Bakit ka pa hihingi ng kapalit? Gusto pa niyang libre, alis na ako. Huwag, bibigyan kita ng pera. Magkano? 30 silver coins. Go play somewhere. Humanap ka na lang ng iba. Bye-bye. Tinanggap mo na. Pwede nang kunin ang susi. Ikaw pa rin ang masusunod kung ibibigay mo o hindi. Talagang ikaw ang pinakamasama. Tinulungan na kita, tapos sisigawan mo pa ako, papuri na nga iyon. Kawawa ka naman tingnan. Tutulungan na kita this one time. Salamat, bayani. Ang susi. Nasa pinakakanang dulo ng ikatlong bookshelf sa library. Sa loob ng isang libro.
Anong kayamanan ng angkanihin? Ang kayamanan sa treasure vault na ito. Ngayon, akin na iyan. May lumabas na gear. Ito ang siguradong unang golden weapon sa game. Nagsisisi ako. Bakit ba nagkapareho pa kami ni Broxiao ng class? Ayan, the serve. Ha. Ikaw na ang magdala niyan. Wala akong pakinabang dyan. Nagbibiro lang si Broxiao. Hindi mo kailangang magbigay daan sa kanya. Kung pwede, kunin mo na. Broxiao, biro lang iyon. Hindi mo kailangang gawin yan. Sabi ko hindi magagamit ay hindi talaga magagamit. Ang gamit ko ngayon ay kiuya. Mataas ang heavy attack nito. Walang makakalamang dito. Matikas man ang palak na ito. Pero sa kamay ko, hindi nito na ilalabas ang buong epekto. At lagi kong hinahabol ang mataas na attack at mataas na hit rate. Malinaw na para ito sa mga karaniwang archer na pangmabilis na putukan. Talagang hindi bagay sa akin. Kuya Xiao, ang bait mo naman sa akin. Tawagin mo akong Ninong. Ay, Ninong, ay. Ha. Tama na. Hanapin muna natin ang susi, mas importante. May library pa sa kastilyong ito. Nasa ikalawang palapag. Yung pwesto mo kanina, may pader lang ang pagitan. Kayamanan ng pamilya ng baron sa ilang salinlahi. Ang laki ng pera niyan. Kapag nakuha natin ito, tara, bilisan natin sa library. Mga tagasunod ng liwanag, sumuko kayo sa dakilang dilim. Sumuko kayo sa akin. Kayong mga hamak na tao, naglakas loob kayong saktan ako, Titan. Nagawang ilihis ni Arugaw ang attack path ko. Hindi basta-basta ang boss na ito. Sino naman ang susunod? Mga tagasunod ng dilim. Kaluluwa mo pa rin ang pinakamasarap. Tama nga. Hindi maganda, nag-rage ang boss. Bilisan, ilayo ang distansya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sige na, mga mandirigma ko. Baliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay? Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, umiwas ka. Gagamit na ako ng whirlwind slash. Boss, huwag kang makipagbanggaan ng diretsyo sa kanya. Walang silbi ang paulit-ulit mo lang siyang binubugbog. Ay, grabe. Kayang mag-charge ng archer. Naitulak pa ang warrior. Aray. Umiwas ka.
Tapos na, wala na ang tank at ang mga pangunahing kontrol. Mukhang white na tayo ngayon. Hindi, tingnan ninyo ang party display. Buong-buo pa rin ang AC bar ni Kuya Xiao. Mamatay ka. Dapat patay na siya ngayon. Kung walang aberya, dapat patay na siya. Buti na lang, muntik na tayong lipulin ni Arugao. Natitirang data ito. Kapag napunuan ng mana spring, pwede na ulit itong gamitin ng 100%. Para sa kaparehong item o target. Tara na, hindi ko na kaya maghintay. Kuya Xiao, may isa ka pang quest na hindi pa tapos. Gamit ang mukha na ito. Sa araw na ito. Kung hindi, hindi. Pag pumirma ka, wala ring bayad. Kung bibili ka, wala kang parte. Babayaran mo ang sarili mong presyo. Wala kang parte. Ayon sa game settings, basic clear chest na rank. Bonus kapag time limited ang clear. Kapag 100% ang completion, dagdag isa. Kapag walang nasawi, dagdag isa. Bonus sa unang clear. Nagsugod siya ng walang pakundangan tapos napatay sa pagsabog. Kaya level lang ang nakuha. Binuksan mo ang donjon chest. Nakakuha ka ng 500,000 yatsu. Tendo ng Demon Rhino Das isa. Blueprint ng mahabang itak Das isa. Balat ng espiritong hayop as 2. Ipapadala ang team invite. Ipadala. Ipadala. Faaliw ba yan?
Shield 300 plus 28, dilaw. Halos ubos na ang ni. Parang buhay na arrow turret na sobrang bilis gumalaw. Paano umabot sa 86 ang intelligence at spirit? Hindi tama, parang may mali sa stat na to. Growth talent, hanggang 100 points ang max growth kada araw. Pupuno na pag natalo mo ang boss sa ikalawang act. Bakit meron pa? Ah, ganun pala. Ang 100 point limit ay para lang sa normal mobs at elite mobs. Ang growth mula sa pagpatay ng boss ay walang limit. 3 boss ang dungeon na to. Nadagdagan pa ng 70 points ang stats. Pero unique ang boss growth. Kapag inulit mo ang parehong boss, wala na yon. Hindi count, hindi count. Wala pang guide na lumalabas. Hindi count, hindi count. Lakas ng loob mo bang ilabas ang guide? Tanggapin mo ang talo kung natalo ka. Lahat tayo ay galing sa malalaking guild. Huwag mong ipagpalit ang mukha mo sa kaunting pera lang. Kahit nag-anunsyo na ang system. Pero ang paglalabas ng guide ay batas ng mundo ng laro. Ha, maliit na bagay lang yan. Guide lang naman yan, di ba? Ilalabas ko na lang. Natakot ka na. Ang ibig sabihin ng tanggapin ang talo. Lahat tayo ay mga eksperto ng malalaking guild. Hindi kami tulad ng ibang pang third rate. Guild na kapalmukhang walang hiya. Siyempre, hindi. Medyo mahirap ang guide namin. Tanging may sapat na lakas. Ang guild lang ang may karapatang gumamit. Ibigay ninyo kay Boss Wushuang ang natalo ninyong pera. I send ang guide video sa email ninyo. May punto ka, may punto ka. Ang guide ko ay para lang sa mga guild na may sapat na lakas. Kung gusto mong bilhin ito, triple ang presyo. Ang ibig mong sabihin, wala kaming lakas sa Kangtong Zishang. Hindi, mali ang intindi mo sa sinabi ko. Ang ibig kong sabihin, ang Kangtong Zishang ninyo ay mga noob. Faligubian, lintik ka. Mga kasama, sa pagdungsyon, huwag ninyong sirain ang samahan. Natatakot lang ako sa maliit niyang guild na 6 lang kayo. Kaya ko silang wasakin sa loob ng ilang minuto. Ipadala mo ang Kangtong Zishang dito. Tingnan natin kung matatakot kami. Ikaw. Boss Ubian. Sinadya mong inis-inis siya ng husto. Sa tingin mo ba ang Chanlong sect namin ay klase ng guild na takot maka-offend ng iba? At saka, siya ang hindi natatakot na maka-offend sa akin. Bakit naman ako matatakot na maka-offend siya? Teacher. Ako na isang archer, okay lang ba talaga na matutunan ko ang skill na to? Nakasuot ka na ng plate armor, pero iniisip mo pa rin ang skill. Bilang isang titan, natural lang na harapin mo ang kalaban mo ng harapan. At hindi umiwas o tumakas. Itong magiting naman dirigma. Ano ang bibilhin mo? Wala akong bibilhin. May blueprint ako na gusto kong ipagawa sa isang tao. Infinite Quiver. Ito ang pinakapinagpipitagan ng yaman ng lahing elf. Noong 700 taon na ang nakalipas. Ibinigay ito ng Elf King kasama ang Space Gem. Sa isang kabalyero. Mula noon, nawala na ito sa mundo ng mga tao. Space Gem. May ganito ka rin. Dapat hanga ka na sa akin, bro. Uy, kahit may Space Gem ka. Ang galing ko sa pananahi ay nasa high level lang. Hindi masyadong mataas ang success rate. Ang Space Gem ay iisang klase lang na kayamanan. Natatakot ako na baka. Sobrang nakakatakot ang success rate ng mga top game company dito sa bansa. Kapag na-level up ako bilang Master Tailor, o kung may ibang paraan. Meron pa bang ibang paraan? Mahal kong pampang ng Green Lake. May isang uri ng stargrass na pwedeng magtaas ng success rate. Sa galing ko, 3 stargrass lang ang kailangan para umabot sa 100% ang success rate. Kaya pala pagkuha lang ng herbs. Hindi iyon ang gusto ko. Hinihintay kita, ha? Ah! May herb helper ba kayo? Wala. Exit, dagdag tao. Dagdag kaibigan. Nakakatawa ka, ang sama mo. Sino bang tumatawag ng ganyan, Miss Wahua? E paano kita tatawagin? Lahat sila tinatawag akong Little Lady. Dito. Little Lady, nandito ako.
Sa defense ko, kaya kitang butasan sa damage ko. Anong klaseng babae ito? Kapag inatake ka ni player Yuan, may 180 seconds ka para magtanggol ng maayos. Mali ang akala mo. Hindi ka ba ordinaryong tao, kuya? Mukha ba akong bot? Nakakatawa ka, ano ba ang ginagawa mo? Hello, ako si Harong Yuemao. Kaya pala, napagkamalan mo pala ako. Akala ko pa naman pasaway ka. Kalokohan, ang humble at straight niya. Bakit, masama ba akong tao? Ako si Dai Yuan. Idagdag mo na ako sa friends. Bro, astig ka talaga. Unang beses kong makakita ng ganitong top player. Next time, may chance, mag-spar ulit tayo. Hong Chen Yixiao, narinig mo na ba? Wala, parang babae kasi ang tunog ng pangalang iyan. May guild ka ba? Ano ang guild? Isang grupo lang na iisa ang layunin. Na nagsasama-sama ang mga tao. Na pala, wala ka pang guild. Halika, sumali ka sa guild namin. Sige, sasali ka ba sa Chanlong Sect? Ilang taon ka na ba, miss? May karelasyon ka na ba? Tingnan mo nga kung kaya mo ako. Noong una, pagpasok ko sa guild. Hinabol pa ako ng mga lalaking ito gamit ang araw na puro bulse. Lupit! Kahit saan ka lang kumuha ng materials, makakahatak ka ng helper para sa guild. Bro, idol ka talaga namin. Bro, ang bait mo naman, di mo ba ako nairita? Sige na nga. Yung mga kilala ko, ayaw akong kasama pag naglalaro. Bro, ikaw ang nag-iisa kong bestie. Madalas kitang kausapin mula ngayon. Asim mo rin talaga. Magandang babae si Miss. Sayang, lumaki lang ang bibig. Aalis na ako. Sino ang pipigil sa akin? Itong si Loco, malamang wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng ifa-value. Walang epekto sa kanya ang tinatawag nilang rule-bound realm. Bitawan mo. Bro, kilala mo itong maliit na miss na ito. Naman. Kabilang siya sa Chanlong Sect namin. Sige, kung tao siya ng Chanlong Sect. Dahil kay Wushu ang lauda. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko na lang. Ang tapang mo ha, sa pagkakataong ito may utang ka pa. Mahal, bumalik ka na. Mahal, talagang ang mahusay kang lalaki. Gusto ko ang ganyan sa iyo. Vixat, medyo spesy ba ang attribute na iyan? Ano bang alam mo? Isa itong kayamanan ng spirit race. Isang nawawalang gem na nahanap ulit. Pwede kitang tulungan sa processing fee ng divine weapon na ito. Kung may babayaran, kahit mahal mong asawa, may bayad pa rin. Walang libreng tanghalian sa mundo. Bakit naging 100 gold coins, parang nang aagaw ka ng pera? Naku, failed. Paano pa ako nagkaroon ng ganito kabobong estudyante? Gusto mo bang mag-aral ulit? Kailangan mo lang ng 50 silver coins. Mag-aral ka ulit, pwede nang magtagumpay ang paggawa. Hindi naman siguro. Gusto ko lang pataasin ang performance ko. Malakas ang internal competition ng mga dis. Grabe, ang lala ng agawan. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nag-fail. Ikaw ang pinakamatalinong estudyante ko.
Siyempre, ikaw lang naman ang estudyante ko. Bigo ang paggawa ng palaso. Isang dahilan lang, hindi tugma ang materyales sa balanse. Sa tatlong bahagi ng palaso, dulo, katawan at balahibo. Kapag may isa na sumira sa balanse, mabibigo ito. Kaya pala, itim na bakal na dulo na may ordinaryong pinong kahoy at balahibo. Parang nilagyan mo ng Ferrari engine ang isang lumang kotse. Anong kahoy at balahibo ang kailangan ng dulo na itim na bakal? Dulong itim na bakal. Ikaw talagang batang ito, laging may pasabog. Kailangan ng arrow shaft mula sa star aron ore at balahibo ng bakal na uwak. Balahibo ng bakal na uwak. May star aron ore ba ako rito? Kailangan mong pumunta sa Yunduan Mine Cave sa lungsod ng Yunduan. Yunduan Mine Cave. Huminto ang mga walang kinalamang tao. Nye. Paano ba ako hindi mabibilang na walang kinalamang tao? 10 silver coins. Iba ka. Sa iyo, 20. Ano nang ibig mong sabihing iba ako? Narinig mo na ba ang Kangkong Zishang? Sa minahang ito sa Yunduan, ang sinabi ko bilang zanyu ko ang dao ay batas. May tao. Ngayon, may 200 kang pwedeng piliin. Una, isuko mo ng maayos ang sandata mo. At ang pangalawa, papapatayin ka namin. Is-drop mo na ang gear mo. Grabe, ang tindi ng baluti. Ano ba ito? Pare, sa tingin ko nagka-misunderstanding lang tayo. Kung ganon, itong mga ito, lahat ito handog ko sa inyo. Ah. Pagdurog ng bundok. Bakit ni isang gear, wala ni isa ang na-drop ng mga to? Tatawagin ko ang isang kawal. Mga bro ng Chunkyu Studio. Kayo na naglalaro ng ganyan, diretso na lang bumibili ng ore. Sino ba ang maghukay mismo? May ore ka ba rito? Meron, pero studio kami. Hindi pwedeng palihim na transaksyon. Nakakuha ka na ba ng Star Aron ore? Ang Star Aron ay bihirang ore na makukuha lang sa ikalawang palapag ng minahan. At iyan ang mineral source na kinokontrol mag-isa ng Kangkong Zishang. Walang karapatan ang studio namin na bumaba roon. Na-send ang team invite. Isang archer lang, pinatay na kayong lahat. Parang ang pangalan ay Hong Chen Ixiao. Na-send ang team invite kay Hong Chen Ixiao ng sektang Tianlong. Na-send ang team invite kay Chuan Wumingling. Na-send ang team invite. Sino ka? Ako si Bai Hong Guanri. Ah. Sino naman yon? Hindi mo ako kilala. Bakit kita kailangang kilalanin? Ako na mismo ang naghanap sa'yo. 3 bagay. Guide sa Kastilyo ng Green. Ikalawa, ang mga gear na nakuha mo. Ikatlo, sumali ka sa Kangkong Zishang. Magkano ang iaalok mo? Gusto mo pa ng pera? Akala mo ba nandito kami para makipagnegosyo sa'yo? O para makipag-usap sa'yo? Oh. Ang ibig mong sabihin ay para ipaalam sa akin. Tama. Paano kung ayaw ko? Walang problema, pipilitin ka naming pumayag. Binlock din namin ang respawn point. Dikdikin siya. Aray. Yithri, tikman mo ang espada ko.
Lintik. Ang espada ko. Ayos nga. Bawiin mo agad. May 50 gold na premyo ang makakabawi sa Sword in the Stone. Nabaliw na ba ang mokong na ito? Huwag magpakampante, kaya niya talaga. Gamitin mo ang charge para salpukin siya. Magpadala ka ng party invite. Kumusta na? Nahabol mo na ba? Huwag mo siyang palusutin. Magpadala ka ng party invite. Hong Chen Xiao, tingnan natin kung saan ka patatakbo ngayon. Tapos ka na talaga. Haha, dumating na ang backup ko. Lagot kayo. Backup, nag-hallucinate na ba ang utak mo, tabi? Sumobra na ito. Ibigay mo ang kamay mo. Pagod na. Wasakin na ito, isuot mo agad. Hinabol ako ng mga gwardya noon. Nakuha ko lang ito nang ubusin ko ang lahat ng ipon ko para sa isang gift. Kapag ibinigay mo sa akin, hindi ka ba matatakot na hindi ko ibalik? Ganoon ka ba? Isang pirasong panyong panlaban lang yan. Hindi ako mapagtanim ng sama ng loob. Pero kung may ganti, dapat agad-agad. Interesting. Baihong Guanri, makinig ka. Nandito lang ako at hihintayin kita. Ha 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 ha. Na one-shot si Baihong Guanri. Na one-shot ng isang palaso. Sige lang. Ngayon, sasabihin ko na dito, Baihong Guanri. Ang ganyang klase ng tao, pinapatay ko tuwing makita ko. Hanggang sa hindi na siya maglakas loob lumabas ng safe zone. Solid, grebe. Mga bro, suportado ko kayo, boss. Hahabulin ka niya. Easy, aaligiran niya ako para hindi ako makalabas ng safe zone. Lumabas na ako. O, ano na meron, miss? Ano yon? May kailangan ka ba? Wala naman. Libreng bakbakan. Ang babaeng ito ay halimaw, mas nakakatakot pa kaysa kay Hong Chen Xiao. Ay, bilis, sa respawn point. May isa pang kasama si Hong Chen Xiao. Na-ambush ako. Nakuha na ba si Hong Chen Xiao? Tumakas siya. Nasa bubong at nakaaim ng palaso. Hindi makaakyat ang mga tao natin. Boss, ilan ba ang umatake sa iyo kanina? Hindi ko rin nabilang kung ilan. Mukhang isa sa kanila ay isang fighter. Kayo na muna ang humanap kay Hong Chen Xiao. Esan? Hindi nga ba, talagang duwag na si Baihong Guanri? Isang beses lang namatay, ayaw na agad lumabas. Ano ng isa o dalawa? Sabi nila, kakalabas lang niya sa respawn point. Tapos nakill siya ng isang dalagita. Dalagita, totoo ba yon? Ganun ba kahina si Baihong Guanri? Hindi man lang matalo ang isang babae. Ano ng klaseng tao ba ako, si Baihong Guanri? Dito sa lungsod ng Yunduan. Kayo na ang magsabi. May maglalakas loob bang magsabing pangalawa ako? Astig. Eksperto. Kapag invincible na ako, saka ulit. Isa pa. Ito na ba si Baihong Guanri ang duwag naman? Sabi nila, boss siya sa lungsod ng Yunduan. Paano siya nauwi sa ganyan? Nahanap na ba si Hong Chen Xiao? Wala sa timog. Wala rin sa timog kanluran. Ayos. Mamatay ka na. Ha?
Grabe naman. Alam mo ba kung ano ang tawag na arrow god? Sa isang pana na ito, bago pa siya makareact sa nangyari, patay na siya. Hindi niya nga nakita ang mukha ko. Patumbahin ang kalaban mula sa 1,000 liang layo. Ako mismo ang tinutukoy mo. Tiafe, alam mo ba kung ano ang skill? Ipinagkiskis ko siya sa lupa. 3 suntok at 2 sipa, napaihi ko siya sa takot. Tapos lumayo ako ng mayabang habang napapalibutan sila. Lupit mo, girl. Ang lakas mo, kuya. Sa tingin mo, mangangahas pa bang lumabas ang batang iyon ngayon? Sa hula ko, hindi na siya mangangahas. 4 na beses nang namatay. Kahit tanga, may matututunan din. Ayon sa hula ko. Susunod, vex na ako ni Baihong Guanri. Talaga. Wala itong kinalaman sa guild natin. Mga bagong salta lang nila ang nagdala niyan. Sabi ko na nga, si Boss Bai, isang leader lang din. Paano naging ganito kagulo? Lumalabas, may ilang temp worker na nagdala sa kanya sa maling direksyon. Pero ang ginawa ninyo, malaki ang pinsalang idinulot sa akin. Hanggang ngayon, takot pa rin ako sa loob ko. Ang loko, nagpaastang parang biktima. Pumunta pa para maningil ng kabayaran. Kuya Love, namatay na ako ng 4 na beses. Ano nang kinalaman ko dyan? Buti na lang mabilis kaming tumakbo ng kapatid ko. Kahit ibang players, 2 tao lang, tiyak laruin ninyo hanggang mamatay. Sige, hindi na ako magsasabi ng iba. Sige, sabihin mo na kung paano ayusin ito. Kung pera ang usapan, masyadong mababaw. Nandito rin kami sa Yunduan City, hindi naman. Para lang makipagbangayan sa iyo. Gusto lang naming maghanap ng materials para sa quest. May materials kami. Ayun, gusto mo lang pala ng materials. Anong materials ang kailangan mo? Naipadala ko na ang listahan sa iyo. Kuya Love, pwede ba nating pag-usapan ang kabayaran at lupa? Hindi ako. Minamaliit mo ako, ano? Yung mga materials sa unahan kaya nating buuin. Pwede nating pilitin para mabuo. Pero yung ilang materials sa hulihan, iisa lang talaga. Bakit kailangan pa ng mga uniki na materials? Ano ba talaga ang class mo? Martial artist. Oh, talaga, anong meron ka? Stone and jade at puso ng purong ginto lang. Ay, mali ako. Pwede bang ibalik sa akin o ibenta ang stone sword mo? Siyempre, pwede itong ibenta. Tingnan mo, kung maaga mo lang naisip yan. Hindi ka sana namatay ng 4 na beses. 1,000 gold, paano? Sige, 1,200 na lang. Heh. Hindi ko akalaing talaga makukuha ko. Hindi naman ako basta salita lang. Nasa Green City ka na ba ngayon? Siyempre. Kailangan ko pang gumawa ng mga pana. Kumpleto na rin ang materials para sa long saber. Isabay ko na rin ang paggawa ng long saber. May ilang materials pa ako. Kailangan kong maghanap sa ibang main city. CJ, pag may oras, laro ulit tayo. Kailangan pa rin kita ng tulong. Sa totoo lang, medyo busy din ako. May pera ka ba? Pahiram naman. Manghihiram ka pala ng pera. Akala ko malaking bagay. Babayaran kita. Ikaw muna ang magdala ng face mask ko. Hintayin mo na lang na maibalik ko sa iyo ang pera mo. Pagkatapos, bayaran mo rin ako. Bahala ka. Gising ka pa. Bakit ka nag-log out ng napakahuli ngayon? Lumamig na ang pagkain. Painitin ko para sa iyo. Ay, wag na, di na kailangang mag-abala. Kaya ko rin kumain ng malamig. Paano naman gagana yan? Ang laki mo. Kung may masamang mangyari sa iyo, lagot tayo. Hindi kita kaya buhatin. Matagal na akong single, wala pang nag-aasikaso ng pagkain ko. Narinig mo na ba ang guild na Kangtong Zishang? Ang guild leader nila ay si Baihong Guanri. Sikat yun. Pumunta pa sila ngayon sa lungsod ng Green. Binugbog siya ng isang grupo ng mga siga. Pagbalik niya, hinabol at pinatay siya. Alam mo ba kung sino ang humahabol sa kanya? Si Hong Chen Xiao. Grabe, delikado pala siya. Halos mabuking ang pagkatao niya. Sa tono mo, parang di mo gusto ang taong ito. Ano bang ibig mong sabihin na di mo gusto? Kinaiinisan ko siya. Gets mo? Kapag nakita ko siya, sasapakin ko siya ng husto. Sa totoong buhay, kung makita mo siya, mas mabuti nang huwag ko siyang makasalubong.
Bakit ang lupit ng babaeng ito? Nga, ano ang pangalan mo sa game at saang main city ka? Minero ako. Halos pareho lang tayo, gold farmer ako. Ayos, pair. Nakakabaliw ang stats na ito. Grabe. Anong nangyayari? Bihirang material. Ang daming bihirang material. Sino itong boss? Ito si Hong Chen Xiao na sikat na sikat. Kulay ginto ang gear na ito. Grabe, nakagawa talaga sila ng gold gear. Isang pambihirang sandata. Naiimagine ko na, kung makita ng mga tao sa guild ang sandatang ito. Ipadala, lahat, magkita kita sa tavern ng lungsod ng Green. Halika, tingnan mo kung kaya mo. Boss na Wushuang. Kahit ang alamat na si Hong Chen Xiao, magalang sa akin. Kapag tinawag ko, darating agad. Hindi ko na kailangang sabihin pa ang lakas ng sektang Tianlong, di ba? Bigyan mo naman ako ng konting respeto, amain. Alanan. Ito na ba ang number 1 expert, may dating Kilala kita. Talaga. Kilala pala ako ng Smile God. Sobra akong nagulat. Nakalimutan mo ba na napatay na kita? Kung hindi kita kilala, paano kita papatayin? Ako. Ang guild leader, hindi naman siya tanga, hahaha. Ito si Blood Shadow Shura. Ito ang aming espada ng anino. Kilala rin kita. Kuya Smile, tigilan mo na, gets ko na. Espak mo sa akin ang 2 bote ng pinakamahal na alak. Maghain ka pa ng ilang putahe. Ako nga, kalaban ko ang boss ngayon. Bigla mo akong tinawag pabalik. Kailangan mong bayaran ang naging pinsala. Binihag mo si Zongheng Gushuang. Magkano ang gusto mo? Walang normal sa grupong ito. Ilang araw ang nakalipas. Hindi ba binenta ninyong lahat sa amin ang isang base token? Natapos na namin ang paunang quest. Ang natitira na lang ay magtayo ng base para sa guild. Kaya gusto kong humingi sa inyo ng tulong. Dahil tapos na rin naman ang lahat ng quest. Bakit kailangan pa naming tumulong? Ikaw na noob. Itayo ang guild base. May monster siege, hindi mo ba alam? Sa base defense ng Chanjuan Guild, hindi pwedeng umasa lang sa dami ng tao. Mas marami ang tao. Mas marami rin ang mga bagong elite humanoid mob. Bawat dagdag na isa, may 20 pang maliliit na mob. Pantay dapat ang lakas at ang mga player. Kapag pinuno mo lang ng tao, sarili mo lang ang ipinapahamak mo. Nandito na ako. Hong Chen Xiao, nandito ka pala. Xiao Dai, bakit ka nandito? Nakita kong naroon ang lahat ng mga pinuno ng guild, kaya pumunta ako. Siya yung binugbog ninyo. Zongheng Tianxia. Buti nga, ako rin ang bumugbog sa kanya. Kaya mo bang lumaban o hindi, tigilan mo ang daldal. Pero sa ugali mong iyan, kinikilala ka na namin. Mula ngayon, ikaw na ang ikapitong mabuting tao ng sektang Tianlong. Ikaw si Hong Chen Xiao. Sinasadya mo bang magpakamisteryoso? Talagang paarte pero nakakainis. Baka magkakilala tayo. Bakit parang pamilyar ka sa akin? Parang nakita na kita kung saan. Hindi ko lang maalala. May nakabisto na sa tunay kong pagkatao. Hindi mo ba aasikasuhin ito? Hahaha. Hahaha, dapat nga ay magsama na kayo sa iisang bahay. Ang pagsasama sa iisang bahay ay magkasamang kumakain at tumitira, hindi iyong tipong roomie na iniisip mo. Ito ang boss ng Storm Workshop. Long Juan Feng. Storm Workshop. Kaya pala inimbitahan kami ng boss namin na isama kayo. Hindi nakapagtataka na sabi niya, 70% ang sansa ng tagumpay ng depensang ito. Mabango na rin ang reputasyon niyan, ha? Ayos pa rin, kabilang din naman tayo sa mga top sa industriya. Unmatched ang mission na pagbabantay na ito. Dahil inimbitahan kami ng boss ng Storm Workshop, lahat ay kailangang sumunod sa mga ayos ko.
Ako ang punong komandante ng misyong ito, si Boss Long. Narinig ko na may experience ka sa pagbabantay. Noong internal test, tinulungan ng workshop namin ang 7 grupo sa mga escort mission. Nakagawa na rin kami ng mga escort mission. Sa industriya, walang mas bihasa sa escort mission kaysa sa storm workshop. Sa pagbabantay, base. Kung ganoon, ang 80% ng mga base na nakuha mo ay pare-pareho lang. Anong klaseng tao ka? Nangahas ka pang questionin ako. Kaibigan naman tayong lahat, hindi na kailangan ng alitan. Unahin nating puntahan ang base at tingnan. Sa ganitong klase ng terrain, dapat itayo ang base sa gitnang bahagi. Ganyan ang level ng mga eksperto sa lungsod ng Green. Ilagay sa pinakagitna ng bakanting lupa. Tiyak na mapapaligiran iyon sa 4 na panig. Kaya dapat itayo ito sa tabi ng bundok. Sa ganoon lang magkakaroon ng natural na panangga. Sa tingin ko, may punto ang sinabi ni Boss Long. Sige, kahit paano, 3 pagkakataon naman ang paglalagay ng base. Pinakamasama na, bawiin na lang natin ang base at tumakbo. Kung wala kang naiintindihan, doon ka na lang sa tabi at manood. Sige, sundin ang utos sa gilid ng bundok. Ang pagtatayo ng base ay lahat bumuo ng pormasyon. Simula na ang misyon. Ipagtanggol ang lugar na ito hanggang kamatayan. Sirain man nila kami, idiin man nila kami, at gawing wala kaming matakbuhan, sino nga ba sila? Ang Panginoon ng lungsod. Ngayon, gusto na namang agawin ng Panginoon ng lungsod ang aming bakuran. At itulak kami sa patay na dulo. Ano ang gagawin natin ngayon? Itayo ang pader ng kalasag.